Mga ka-Clover, gusto nyo bang alamin ang bansa na pinakamaraming pinapanganak bawat minuto ngayong 2025? Ngayong 2025, ang India ang may pinakamaraming ipinapanganak bawat minuto sa buong mundo. Ayon sa datos, tinatayang may humigit kumulang 63,171 na sanggol ang ipinapanganak sa India bawat araw, na katumbas ng humigit kumulang 2,632 na sanggol bawat oras o 44 na sanggol bawat minuto. Alamin po natin ang 5 bansang nangungunang bilang ng kapanganakan bawat araw sa taong 2025. Number 1 ang India. Ang bilang na pinapanganak bawat araw sa India ay umaabot ng 63,171. Sa bawat minuto, may pinapanganak sa India na 44. Biruin nyo yan mga ka-Clover, sobrang dami pala, no? Bakit may pinakamataas na bilang ang pinapanganak sa India bawat minuto ngayong 2025? Ang mataas na bilang na pinapanganak bawat minuto sa India ngayong 2025 ay resulta ng kombinasyon ng mga sumusunod na salik. May napakalaking populasyon ang India. Noong Marso 2025, tinatayang umabot na sa 1.408 billion ang populasyon ng India, na opisyal na lumampas sa populasyon ng China at naging pinakamaraming tao sa buong mundo. Kahit na bumababa ang fertility rate, ang laki ng populasyon ay nagreresulta pa rin sa malaking bilang ng mga kapanganakan bawat minuto. Population momentum. Ang India ay may malaking bilang ng kabataang population. May mahigit 650 milyong katao ang nasa edad 25 pababa. Kahit bumababa na ang average na bilang ng anak kada babae, ang dami ng kabataang nasa reproductive age ay patuloy na nagtutulak sa mataas na bilang ng kapanganakan. Hindi pantay na pag-unlad sa reproductive health. May mga rehiyon sa India, lalo na sa mga rural na lugar, na may limitadong akses sa family planning at edukasyon sa reproductive health. Ito ay nagreresulta sa mas mataas na fertility rate sa ilang bahagi ng bansa. Bagaman may mga panukala tulad ng two-child policy sa ilang estado, wala pang pambansang batas na mahigpit na naglilimita sa bilang ng anak. Ang mga lokal na patakaran ay may limitadong epekto sa kabuuang populasyon ng bansa. Ang mataas na bilang na ipinapanganak sa India bawat minuto ay hindi lamang dahil sa kasalukuyang fertility rate, kundi dahil sa kombinasyon ng malaking populasyon, kabataang demographic, at mga cultural at socio-ekonomikong salik. Habang patuloy ang pagbaba ng fertility rate, inaasahang mananatiling mataas ang bilang ng kapanganakan sa mga susunod na taon dahil sa population momentum. Ang bilang naman ng pinapanganak sa China bawat minuto ngayong 2025. Dahil ang China ang pumapangalawa na may maraming ipinapanganak bawat minuto. Ngayong 2025, tinatayang may humigit kumulang 23,845 na sanggol ang ipinapanganak bawat araw sa China, nakatumbas ng humigit kumulang 994 na sanggol bawat oras at 16.6 sanggol bawat minuto. Mga salik na nakaaapekto sa bilang ng kapanganakan sa China. Pagbaba ng fertility rate. Noong 2024, bumaba ang fertility rate ng China sa 1.1 anak kada babae, na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Pagbaba ng populasyon. Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng kapanganakan noong 2024,
9.54 milyon. Mas mataas pa rin ang bilang ng mga namamatay sa 1.408 bilyon. 10.93 milyon. Kaya't bumaba ang kabuuang populasyon ng China sa 1.408 bilyon. Mga estratehiya ng pamahalaan upang mapataas ang birth rate, isinasaalang-alang ng mga opisyal ang pagbaba ng legal na edad ng pag-aasawa sa 18 taon at ang pag-aalis ng mga limitasyon sa bilang ng anak. Ngayong 2025, tinatayang may 20,919 na sanggol ang ipinapanganak araw-araw sa Nigeria, na katumbas ng humigit kumulang 872 sanggol bawat oras at 14.5 sanggol bawat minuto. Mga salik na nakakaapekto sa mataas na bilang ng kapanganakan sa Nigeria. Mataas na fertility rate. Ang fertility rate ng Nigeria ay nananatiling mataas na may average na higit sa 5 anak bawat babae. Kabataang populasyon. Mahigit kalahati ng populasyon ng Nigeria ay nasa ilalim ng 18 taong gulang, kaya't marami ang nasa reproductive age. Kakulangan sa family planning. Ang limitadong akses sa family planning, service at edukasyon ay nagiging hadlang sa pagpaplano ng pamilya. Cultural at sosyal na salik. Sa ilang komunidad, ang pagkakaroon ng maraming anak ay itinuturing na pagpapala sa tanda ng kasaganaan. Bagaman may mga hakbang na isinasagawa upang pababain ang fertility rate, ang mataas na bilang ng kapanganakan ay patuloy na nagiging hamon sa mga patakaran sa kalusugan at kaunlaran sa Nigeria. Ang pang-apat na bansa ay ang Pakistan. Ngayong 2025, tinatayang may 18,970 na sanggol ang ipinapanganak araw-araw sa Pakistan, na katumbas ng humigit kumulang 788 na sanggol bawat oras o 13 o 13 na sanggol bawat minuto. Mga salik na nakakaapekto sa mataas na bilang ng kapanganakan sa Pakistan. Mataas na fertility rate. Bagaman bumaba mula sa 6 na anak kada babae noong 1994, ang fertility rate ng Pakistan ay nananatiling mataas na nasa 3.6 anak kada babae noong 2024. Ang malaking bahagi ng populasyon ng Pakistan ay nasa reproductive age na nag-aambag sa mataas na bilang ng kapanganakan. Limitadong akses sa family planning. Ang kakulangan sa akses sa family planning services at edukasyon ay nagiging hadlang sa pagpaplano ng pamilya. Ang mataas na bilang ng kapanganakan sa Pakistan ay patuloy na nagiging hamon sa mga patakaran sa kalusugan at kaunlaran sa bansa. Panglima ay ang DR Congo. Ngayong 2025, tinatayang may humigit kumulang 12,484 na sanggol ang ipinapanganak araw-araw sa Democratic Republic of the Congo or DR Congo, na katumbas ng humigit kumulang 520 na sanggol bawat oras at 8.7 na sanggol ang pinapanganak sa Congo bawat minuto. Ang mga salik na nakakaapekto sa mataas na bilang ng kapanganakan sa DR Congo. Mataas na fertility rate. Ang DR Congo ay may tinatayang 5.9 na anak kada babae ngayong 2025, isa sa pinakamataas sa buong mundo. Kabataang populasyon. Mahigit 46% ng populasyon ay nasa edad 0 to 14 na nangangahulugang maraming kabataan ang papasok sa reproductive age sa mga susunod na taon. Bagamat sa dami ng mga bansa sa buong mundo, alamin din po natin mga ka-Clover kung ilan ang ipinapanganak sa bawat minuto sa Pilipinas ngayong 2025. Ngayong 2025,
tinatayang may humigit kumulang 7,725 na sanggol ang ipinapanganak bawat araw sa Pilipinas. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 322 na sanggol bawat oras at mga 5.4 sanggol bawat minuto ang pinapanganak sa Pilipinas. Ang bilang ng kapanganakan sa Pilipinas ay patuloy na bumababa sa mga nagdaang taon. Noong 2023, naitala ang 1,448,522 rehistradong buhay na kapanganakan na may crude birth rate na 12.8 bawat 1,000 katao. Ang pagbaba ng bilang ng kapanganakan ay maaaring maiugnay sa mga salik tulad ng mas mataas na antas ng edukasyon, mas madaling akses sa family planning at pagbabago sa mga prioridad ng mga pamilya. Ang kabuuang ipinapanganak na sanggol bawat minuto sa buong mundo ngayong 2025, tinatayang may humigit kumulang 252 na sanggol ang ipinapanganak bawat minuto sa buong mundo. Breakdown ng kapanganakan sa buong mundo ngayong 2025. Ang bawat araw ay 362,437 na sanggol ang pinapanganak bawat araw. Sa bawat oras naman ay tinatalang 15,102 na sanggol ang ipinapanganak ngayong 2025. At ang bawat minuto naman ay 252 na sanggol. Grabe no, bawat minuto ha. Meron pa, bawat segundo. Sa bawat segundo sa buong mundo, may pinapanganak na 4.19 na sanggol. Grabe ano, bawat segundo ha. Kaya gano'n na lang po kadami ang tao dito sa buong mundo. Sa bawat tibok ng orasan, may bagong buhay na sumisibol. Isang sanggol na isinilang. Isang bagong pag-asa ang dumarating. Mula sa bawat sulok ng mundo, mahigit 250 sanggol ang isinisilang bawat minuto na patuloy na bumubuo at bumabago sa hinaharap ng sangkatauhan. Ang mga bilang na ito ay hindi lamang datos, kundi paalala na bawat kapanganakan ay responsibilidad, oportunidad at simula ng mga bagong kwento. Sa likod ng bawat bilang ay isang pamilya, isang komunidad at isang mundo na kailangang maging handa sa pag-aaruga, paghubog at pagbibigay ng kinabukasan.